Teacher Career Progression Act, aprobado na sa House Appropriations Committee. Malapit nang magkaroon ng access ang mga guro sa pampublikong paaralan sa mas advanced na mga career opportunities at mas mataas na kabayaran pagkatapos aprobahan ng House Appropriations Committee ang Magandang araw po mga kaguro. Teacher Career Progression Act, aprobado na sa House Appropriations Committee. Malapit nang magkaroon ng access ang mga guro sa pampublikong paaralan sa mas advanced na mga career opportunities at mas mataas na kabayaran pagkatapos aprobahan ng House Appropriations Committee ang Unnumbered Substitute Bill para sa iminungkahing Teacher Career Progression Act noong Martes. Ang panukalang batas na itinataguyod ni Representative Roman Romulo ng Pasig City ay lumilikha ng career paths for teachers, pagtuturo sa silid-aralan at pangangasiwa ng paaralan, at nagtatatag ng 5 karagdagang mas matataas na posisyon na may kaukulang pagtaas ng sweldo. Ang panukalang batas ay naglalayon na tiyakin na ang mga mataas na kumikita sa sistema ng pampublikong paaralan ay hindi limitado sa mga tungkuling pang-administratibo na nagpapahintulot sa mga guro na isagawa ang kanilang propesyon sa loob ng silid-aralan na may mapagkumpetensyang sweldo. Ang panukala ay nagsusulong din na ang mga pag-promote ng guro ay batay sa merito at kakayahan, sa halip na mga pamantayan na may kaugnayan sa mga natural na bakanteng trabaho, kota, at ratio and proportion, sinabi ni Representative Romulo sa isang press release. Bigyan natin sila ng track para sila ay magpatuloy sa kanilang propesyon. Let us assure them of promotion based on merit, not on subjective standards being applied right now, sabi ni Representative Romulo. Mananatiling hindi maaapektuhan ang mga kasalukuyang career paths ng mga head teachers, ngunit maaari silang pumili ng mga bagong opsyon sa iminungkahing panukala. Tataas din ang mga sweldo, alinman sa pamamagitan ng mas mataas na mga salary grades o ang pagpapatupad ng Salary Standardization Law, habang nakabinbin ang mga kalkulasyon ng Department of Budget and Management, DBM. Isang ulat ng World Bank noong 2023 na tumutuon sa East Asia and Pacific region ay natagpuan na ang mga guro sa Pilipinas ay may isa sa mga most ineffective methods in Southeast Asia at ang mga programa sa pagsasanay ng guro na nakatarget sa kanila ay nabigo upang mapabuti ang kanilang karunungan sa nilalaman. Binanggit din ng World Bank na ang teaching profession ay patuloy na dinaranas ng mga problemang pangmatagalan sa mababang sweldo, mahinang kondisyon sa pagtatrabaho, at mahinang career progression. Ginagawa nitong mahirap para sa mga sistema ng edukasyon na akitin o piliin ang pinakamahusay na mga kandidato, sinabi ng ulat. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.